po sa mga kasabayan ko dyan na may Kawasaki Barako. Kaso nga lang po, ang pinili nyo ay Barako to at hindi po Barako 3. At ngayon naman po ay nakaka-experience ng hard start, ay ito lang po yung maipapayo ko. So wala po kayong gagalawin sa inyong makina at ito lang po ang inyong gagalawin at i-adjust itong inyong karburador. At kung bakit ko po nasabihan ay ito po ang dahilan. Itong ating motor na Barako 3, ayan o, lamig-lamig po niya no, dahil umaga-umaga wala po itong problema sa pag-start sa umaga. Basta yun lang po yung inyong ignition at hintayin nyo lang pong huminto yung kanyang fuel pump at start nyo na mga pare ko yun. Ito ba, malamig po yan no, kalamig-lamig yan at one click lamang po siya. Kahit po kickstart, eto kamay lang po yung ating gagamitin. One click mga pare ko at malamig po yung ating makina. Bakit ganun? Bakit ano po yung pagkakaiba ng Barako 2 sa Barako 3? Bakit madali pa rin itong Barako 3? So isa lamang po mga pare ko yung kanilang fuel system. Dahil ito si Barako 3, ito po ay naka-fuel injected na. Kumbaga yung fuel ay direktang ini-inject dito sa makina. Samantalang si Barako 2 ay nakakarburador pa rin. At hindi lang po fuel injection yung lamang ni Barako 3, kundi fuel calculation. Alam nyo po ba na ang dapat na calculation ng air and fuel ratio nitong ating internal combustion engine ay nasa 14.7:1. So 14.7 po yung air at isa po yung fuel. So automatic po yan na every time po nalalakayan rin yung opening ng throttle body at dadami po yung papasok na hangin ay magagatid na po ng data at information tong ating mga sensor na siya naman po ibabato sa ating ECU. At itong ating ECU ay magkakalculate na po yan at dapat po nasa tama po yung ating air and fuel mixture. Kaya magbibigay na po siya ng signal dito sa ating solenoid valve, dito sa ating fuel injection at kung ilan po yung kanyang opening at kung ilan po yung fuel na kailangan niyang idagdag sa ating air. So kalkulado po yon, kaya ito po is automatic to. Automatic po siya nag-a-adjust. Ang ating air and fuel mixture ay laging nasa tama. So hindi po magiging hard start itong ating makina. Kaso ang Barako to po ay dekarburador na motor. Kaya po manual mga pare ko, manual po yung pag-a-adjust ng inyong air and fuel mixture. Kaya dito na po papasok yung carb tuning o yung pagtutuno po nitong ating karburador at yan lang po yung gagawin nyo, wala na pong iba. So ituno nyo lang po ang inyong karburador dahil normal po yan sa mga bagong motor, especially po sa mga dekarburador na nasa lean po yung kanyang air and fuel mixture. Kumbaga kukunti lang po yung pumapasok na fuel. Para din po yan sa mga gumagawa ng motor at kiniklaim nila na fuel economy po yung ginawa nilang motor. Kaya masyado po nilang nininipisan yung gasolina. So tayo naman po yung nagsasuffer dahil nakaka-experience po tayo ng hard start at namamatay-matay pa po at pupugak-pugak. So dito na po papasok yung pag-a-adjust natin ng ating air and fuel mixture or carb tuning. Sa carb tuning ng Kawasaki Barako, ito nakagawa na po ako ng video dyan kung paano po magtono ng karburador ng mga business class na motor at kasama na po dyan itong Kawasaki Barako kasi pare-parehas lang naman po yung na-adjust sa mga pang business class na motor na karburador kundi yung kanilang fuel screw. So ito po yun no. Pero kung nagmamadali po kayo, ito po yung simpleng gagawin upang ma-adjust nyo ang inyong air and fuel mixture or ratio. So ito po yung ina-adjust sa mga Kawasaki Barako, itong silalim po na to dahil ito nga po ang kanyang fuel screw. Yung isa po dito ay dito po ina-adjust, yun naman po ay air screw. So magkaiba po yung adjustment nyon. So sa inyo, dito po yon. Kung makikita nyo po rito, ayan no, meron po siyang pin. So lock po yan ano. Siya po ay pangsara ng butas. Kaya once na ito po inikot natin, ayan no, paluwag, mawawala po siya no. Nawawala siya, ibig sabihin nag-open po yung butas niya at magre-release po yan ng fuel na galing dito sa ilalim at yan po ang tumutulong upang dumami yung fuel sa hangin habang binubuksan yan, palaki ng palaki yung butas at padami ng padami yung fuel na inahalo nyo sa hangin. Same din po dito niya mga pare ko pero nga lang po dito sa ating FI ay automatic. At dito naman po sa ating Kawasaki Barako, yung stock na dami ng ikot nito ay 1.7. Kaya pag pinuli close po natin, ay bibilang po tayo ng 1 at 0.7 turns. So, kalahati, 1 at kalahati, at
konti. Ayan o. So 0.7, 1.7. So paandarin nyo na po inyong makina. Sa pag-umandar po siya, yan, i-warm up po natin. Yan, di ba? Kung ayaw po mandar, pwede po tayo magbukas pa ng konti. Mga 1.8. Ayan o. Dahil dadami pa po yung fuel niya. So pag ayaw pa rin, dagdag pa po tayo ng 1.8. Ayun. So aandar na po sigurado yung inyong makina at meron na po kayong idle. Pag nasa normal operating temperature na po itong makina nyo at mainit na po siya, ay dahan-dahan nyo na pong buksan itong inyong fuel screw. At ang ibig sabihin yan ay marami na lalong fuel yung papasok dito. At itong RPM nyo sigurado ay tataas po yan. So ikot lang po kayo dahan-dahan at hayaan yung tumaas ng tumaas yung inyong RPM hanggang ma-reach nya yung pinakamataas at bukas pa rin kayo. Mapapansin nyo po na yung inyong RPM ay unti-unti na pong bumababa. So wag nyo na pong hintayin na masyado pa pong bumaba at mamatay, ay magsarado na po ulit kayo at hanapin nyo na po ulit yung pinakamataas na RPM. So pag na-reach niya po yun, at nabasin nyo po ulit, no, unti-unti is bumihina po siya. Kasi once na totally kinilos niya po to, ay mamamatay na po itong inyong makina. So wag nyo pong pabayaan. Basta importante ay hanapin nyo po yung pinakamataas na RPM. At yung pinakamataas na RPM, so sample, ito na po yun, stop na po kayo dyan. At yan na po yung perfect na air and fuel ratio nyo at naituno nyo na po itong inyong karburador. Kasi po sa mga nababasa ko ay 3.5 turns daw po yung pinaka perfect na adjustment itong inyong fuel screw. Pero hindi pa po tayo sigurado kung tama po yung pagkaka-adjust natin ng 3.5 turns sa ating fuel screw. At para makasigurado po tayo ay kailangan po natin mag-spark plug reading. At tignan po natin kung ano po yung sunog ng tip ng ating spark plug, kung alin po sa tatlo na to. Kung kulay puti po, ibig sabihin lin pa po to at kailangan pa po nating mag-adjust ng ating fuel kasi kulang po tayo sa fuel. Ayan o. Kung nandito naman po sa dulo, kulay itim, ibig sabihin is rich po yan at sobra-sobra naman po yung ating fuel. Kaya kailangan naman po nating magbawas. So sarado po tayo. At kung nasa gitna, ayan, kulay brown or slightly gray, ibig sabihin is nasa perfect po yung pagkakasunog ng ating spark plug. At ibig sabihin po yun ay nasa tono na po itong ating karburador. So ganyan-ganyan na mga pare ko magtono ng ating karburador at tutugmaan po natin ng spark plug reading. Mga pare ko, hindi nyo po tatanggalin yung karburador nya at gagamit lang po kayo ng maliit na screwdriver na tulad nito para makapasok po dito sa ilalim. After mo ma-reach yung high RPM ay ibalik nyo po sa normal speed yung inyong idle speed na 1,300 to 1,500 RPM. So ayan, hanggang dito lang po yung ating video at hopefully po nakatulong po ako sa mga kapatid natin na kabarako to na nahihirapan magpaandar sa umaga ng kanilang motor. At yung gagawin nyo lang po is magka-carb tuning lang po kayo or mag-tune up lang po kayo ng inyong karburador at makikita nyo instant easy start na po itong inyong Kawasaki Barako to. So paano sa inyo mga pare ko kita-kits lang po ulit. Paalam!